Dahil sa patuloy pa ring pagpapaulan ng mga Houthi ng missile sa Israel sa kabila ng warning ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi sila mag-aatubiling gumante, ay nagbanta na ang Defense Minister ng Israel na panahon na umano na itulad nila ang mga leader ng Houthis sa mga leader ng Hamas at Hezbollah na sina Sinwar, Nasrallah at Haniyeh na tagumpay na pinaslang ng Israel maging ito man ay sa loob ng Gaza, Lebanon at Iran. Bilang na nga ba ang araw ng mga pinuno ng Houthis? Paano ito gagawin ng Israel samantalang malayo ang Yemen at napakalaki ng impluensya ng mga ito sa kanilang mamamayan? Samantala, hindi pa rin nagpapatinag ang Houthi sa pananarget sa Israel gamit ang mas high-tech na missiles na kaya umunong umiwas sa defense system ng Israel. Senyales na ba ito ng panibagong yugto ng banta sa mga mamamayan ng Israel kung saan nanganganib ang buong bayan nila sa makabagong armas na gamit ang Houthis? At sa kabilang banda naman, tila walang balak si Putin na tapusin ang gera sa pagitan nila ng Ukraine dahil ayaw nitong si Putin, si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa kanilang nakatakdasan ng meeting sa Turkey. Wala na bang pag-asang matatapos ang Ukraine-Russia war sa kabila ng effort ni President Donald Trump na mamagitan sa dalawang panig? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye. May 5, 2025, matatanda ang isang missile ng Houthis ang nakalusot sa air defense system ng Israel na muntik ng tumama sa kanilang pinakamalaking paliparan na Ben Gurion International Airport sa Tel Aviv, Israel. Dahil dito ay nagkumahog ang mga sibilyan na magtago sa mga bomb shelter na nakakalat sa buong Israel. Nagpakawala rin ng Houthis ng ilang drones upang targetin sana ang isang military base sa loob ng bansa, ngunit tagumpay itong na-intercept ng Israel sa ere pa lamang. Ayon sa usap-usapan, gumamit ang Houthis ng makabagong klaseng missiles na supply ng Iran na kayang umiwas sa matinding air defense system ng Israel. Dinevelop umano ito na nasa isip ang high-tech na Iron Dome ng Israel maging ang THAAD air defense system na supply ng US sa kanila. Lalo lamang itong nagpadagdag sa tensyon ng mga sibilyan dahil sa pag-aakalang hindi na sila ligtas sa pananarget ng Houthis. Subalit nagbigay agad ng pahayag ang pamunuan ng Israeli Defense Forces na nagkaroon lamang ng glitch o malfunction ang kanilang depensa. Kaya nalusutan sila ng isang missile at tiniyak nilang hindi na ito mauulit pa. Bilang ganti, pagsapit ng May 6, gamit ang kanilang fighter jets na bumiyahe pa ng mahigit 2,000 kilometro ay nagbagsak ang Israel ng hindi bababa sa 50 bomba na pumulbos sa Sanaa International Airport sa kabisera ng Yemen na ikinasira ng ilang eroplano ng Yemenia Airlines at ikinasunog ng malaking bahagi ng airport na siyang dahilan upang ideklara ito ng Yemeni government na totally damaged at hindi na magagamit ng ilang linggo. Dinamay din ng Israel ang ilang power plants at cement factories na pagmamayari ng Houthi sa loob ng Yemen. Dahil dito, wala pang 24 oras matapos maabo ang kanilang airport, gumanti ang Houthis at muling nagpalipad ng missiles na sa pagkakataong ito ay agad na intercept ng Israel. Matapos nito, nag-issue ng evacuation order ang Israel sa 3 major ports sa Yemen noong May 11 at ang hindi umano aalis ay madadamay sa kanilang mapait na resback kahit na sa parehong araw na yon ay tila nilaglag ni President Donald Trump ang Israel dahil sa pakikipagkasundo nito ng ceasefire sa Houthis nang hindi alam ng Israel. Sa kabutihang palad ay hindi tinuloy ng IDF ang banta ng pambobomba. Subalit pagsapit ng May 13, Miyerkules, muli na namang sumiklab ang gulo dahil sa isang ballistic missile na inilungsad mula sa Yemen ng Houthis. Subalit matagumpay na naman itong naharang ng air defense ng Israel ayon sa ulat ng militar. Tumunog ang mga alarma sa capital city ng Israel na Tel Aviv at sa lugar ng Jerusalem bilang babala sa paparating na missile. Naglabas din ng maagang warning ang mga otoridad sa pamamagitan ng push notification sa mga telepono ng mga residente. Ang alertong ito ay nagbigay ng pagkakataon sa mga sibilyan na agad magtago sa ligtas na lugar. Ilang oras ang lumipas, isa pang ballistic missile ang inilungsad mula sa Yemen. Ngunit hindi ito na-intercept ng air defense system ng Israel. Buti na lang at hindi ito umabot sa target at bumagsak sa malayong lugar ayon sa ulat. Ganito ang naging eksena sa pagitan ng dalawang panig nito mga nakaraang araw na sinubaybayan ng buong mundo na ayon sa Houthis ay patuloy nilang gagawin hanggat tuloy rin ang agresyon umano ng Israel sa mga kapatid nilang Palestino sa Gaza. Subalit pagsapit nitong Biyernes, May 16, sinorpresa ng Israel ang Houthis sa pamamagitan ng aerial strikes sa dalawa nilang mahalagang pantalan sa loob ng bansa na Hodeidah at Al-Salif ports. Dahil ang mga pantalang ito umano ay ginagamit ng Houthis upang tumanggap
maghanap at magpadala ng kargamento ng armas mula sa Iran at imbaka na din ito ng maraming armas na ginagamit nila laban sa Israel. Ayon sa ulat, gumamit ang Israel ng 15 fighter jets at umabot sa 30 high precision bombs ang kanilang nilaglag kaya lubhang nasira ang 2 daungan. Ayon pa sa Israeli media, sigurado silang ilang buwang hindi mapapakinabangan ng Houthi sa mga daungang ito dahil sa pinsalang dala ng kanilang aerial bombardment. Agad naglabas ng pahayag ang Houthis na umabot sa 10 sibilyan ang napatay at nasugatan sa Al Salif port at 6 naman ang nasaktan sa Hodeidah. Dagdag pa nila na hindi lang mga daungan ang tinarget ng Israel kundi pati na rin mga civilian facility at gusali na hindi naman dapat kasama sa gulo. Mariin itong pinasinungalingan ng Israel na hindi nila gagawing tumarget ng mga civilian facility maging ang pagkamatay ng mga civilian base sa naging pahayag ng Houthis na ayon sa Israel ay gawa-gawa lamang umano ang datos na ito. Sa katunayan ay nagbigay pa sila ng early warning na likasin ng mga mangingisda at mga sibilyan ang mga daungan upang hindi sila madamay sa naturang aerial attack. Sabay nito ay nagbabala sa Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa pamunuan ng Houthi na mas marami pang darating na pag-atake ang susunod at mas malaki pa ito kumpara sa isinagawa nilang pag-atake noong Biyernes. Ayon kay Netanyahu, ang aming mga piloto ay matagumpay na tinamaan ang 2 ports ng mga Houthi at ito pa lamang ang simula. Mas marami pa umanong darating. Hindi kami papayag na manood na lamang habang inaatake kami ng mga Houthi. Tinitiyak ko sa inyo, papatamaan namin sila ng mas patindi, kabilang ang kanilang liderato at lahat ng infrastrukturang nagbibigay sa kanila ng kakayahang salakayin kami. Pahayag ni Netanyahu sa isang video. Sinabi rin niya na ang Iran ang nasa likod ng mga Houthi at walang duda na nagbibigay sila ng suporta, gabay at pahintulot. Magbabayad ng napakabigat ang mga Houthi at Iran at ipagtatanggol namin ang aming sarili sa anumang paraan upang tiyakin ang seguridad ng Estado ng Israel. Pagtatapos pa ni Netanyahu. Isiniwalat din ng isang source na inantay muna ng Israel ang pagtatapos ng pagbisita ni Pangulong Donald Trump sa Middle East bago isinagawa ang mga pag-atake sa Yemen noong Biyernes. Bukod dito, iniulat ng Sky News Arabia na pinupuntirya ng Israel ang pagpapataw ng naval blockade laban sa mga Houthi sa mga susunod na linggo sa pamamagitan ng kanilang Navy at Air Force na bantay saradong magmumonitor sa mga galaw, paloob at palabas ng Yemen mula sa karagatan. Dagdag pa ng Minister of Defense ng Israel na si Israel Katz, kung magpapatuloy ang pag-atake ng mga Houthi gamit ang mga missile, haharapin ng kanilang mga leader ang parehong kapalaran ng mga pinuno ng Hamas na napatay sa Gaza at Hezbollah sa Lebanon. Diin pa niya, natatargetin din namin ang mga leader ng teroristang grupo tulad ng ginawa namin sa mga leader ng Hamas na sina Mohammed Deif, Yahya Sinwar at Ismail Haniyeh. Ganon din ang mapait na sinapit ni Hassan Nasrallah sa Beirut sa kabila ng kanyang pagtatago, sabi ni Katz sa isang post sa social media. Hahanapin namin at tatapusin namin si Abdul Malik al-Houthi, ang leader ng mga Houthi kung kinakailangan. Dahil sa banta ng Israel, marami ang haka-haka kung paano ba talaga nila tatargetin ang mga pinuno ng Houthis. Gayong nasa loob ito ng Yemen at suportado ito ng maraming mamamayan. Dito umano papasok ang Mossad ayon sa mga eksperto dahil matatanda ang tagumpay umano nilang napaslang si Ismail Haniyeh noong July 2024 sa pamamagitan ng isang explosive device sa loob mismo ng Iran na kilalang mahigpit ang pagbabantay sa kanilang teritoryo. Kaya hindi umano imposible na kaya itong gawin ng Mossad sa loob ng Yemen. Base sa kasaysayan ng kanilang mga operasyon, bihasa ang Mossad sa pag-infiltrate ng isang kalabang grupo at mga leader nito sa pamamagitan ng kanilang mga lokal na assets tulad na lang sa pag-target nila kay Haniyeh na gumamit sila ng mga lokal na pulis at opisyal ng Iran upang maisagawa ang pagpaslang. Kaya hindi umano nakapagtataka ang doble ingat ang mga pinuno ng Houthis ngayon dahil alam nila ang kakayahan ng Mossad tulad na lamang sa pager at walkie-talkie attacks nito na ginawa laban sa Hezbollah na tila sa pelikula lamang nangyayari. Samantala, tila walang balak si Vladimir Putin na matapos ang gera sa Ukraine. Ito ang pahayag ng kampo ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky matapos malaman na walang balak dumalo si Putin sa napagkasundoang meeting ng 2 leader sana sa Istanbul sa pamamagitan ni Turkish President Recep Erdogan. Ang mas ikinadismaya pa ni Zelensky ay mga mababang opisyal lamang ang pinadala ni Putin sa kanilang pagpupulong itong Biyernes kaya hindi na rin siya umano dadalo sa naturang meeting.
Bukod pa rito, masyado umunong mabigat ang mga hinihinging kondisyon ng Russia para sa isang ceasefire at imposibleng maibigay ito ng Ukraine sa ngayon. Kaya ayon sa kampo ni Zelensky, senyales lamang ito na hindi siniseryoso ni Putin ang peace talks at nagpapakita lamang ito na walang balak ang Russian president na itigil ang gera. Matatandaang pumayag na sana si Zelensky na harapin si Putin sa isang one-on-one meeting, ngunit hindi ito pinaunlakan ni Putin kaya hindi na rin pumunta ang Ukrainian president sa Turkey. Bagamat natuloy pa rin naman ang nasabing meeting, isang opisyal ng Turkey ang nagsabi na ang pag-uusap ng Ukraine at Russia noong Biyernes, May 16 sa Istanbul ay mas positibo kaysa inaasahan. Hindi sila gumamit ng mapanumbat na mga salita at walang mainit na palitan ng diskusyon, ayon pa sa opisyal na nakapanayam ng CNN. Dagdag pa ng naturang opisyal na ang hinihingi ng Russia upang matuloy ang ceasefire ay umatras ang Ukraine mula sa mga teritoryong hawak na ng Russia tulad ng Donetsk, Luhansk, Zaporizhia at Kherson. Ang apat na rehiyon na ito ay kontrolado na ng Russia at sinubukan nilang i-annex noong 2022. Ngunit tila hindi pabor ang Ukraine sa kondisyong ito dahil malaking bahagi ito ng kanilang bansa na halos 20% at hindi lamang isang maliit na probinsya. Kasama rin sa mga kondisyon na napag-usapan ng Ukraine at Russia ay ang pagpapalitan ng mga bihag na kinabibilangan ng tatlong kategorya, mga bata, sibilyan at sundalo. Ang panig ng Ukraine ay nagsabi na kailangan muna nila itong i-discuss sa kanilang Pangulo sa kanilang pagbabalik sa Ukraine at pag-uusapan nila itong muli sa mga susunod na pagpupulong kung meron man. Sinabi naman ni Ukrainian Defense Minister Rustem Umerov na ang kasunduan sa Russia para sa pagpapalitan ng 100 bihag ay isang mahalagang tagumpay. Ngunit ang susunod na layunin talaga ng Ukraine ay makapagsagawa ng meeting sina Putin at Zelensky. Inaasahan ng aming Pangulo na si Volodymyr Zelensky ang mas malalim at seryosong pagpupulong sa pagitan niya at kay President Putin sa hinaharap. Dagdag pa niya, bagamat kaya pa ng Ukraine ipagpatuloy ang laban, sa huli, kailangan naming tapusin ang digmaang ito kung ayaw talaga ng Russia. Kasabay ni Umerov, nagsalita rin si Ukrainian First Deputy Foreign Minister Sergei Kyslytsya at tinawag ang mga pag-uusap noong Biyernes bilang napakagandang pagtatapos sa isang napakahirap na araw na resulta ng maraming linggo ng pagtatrabaho ng aming mga leader, ang Pangulo ng Ukraine, sa pagkikipagtulungan ng Estados Unidos, Pangulo ng Turkey at ang aming mga alay sa European Union. Inilarawan niya ang meeting noong Biyernes bilang pansamantala at kailangan pang pagtibayin habang nananawagan sa international community na ipagpatuloy ang pressure sa Russia na itigil na ang gera. Kaya sabi niya, hindi tayo dapat mag-relax sa puntong ito. Maraming issue ang maaaring marisolba kung magkikita ang dalawang leader ng harapan. Sa sobrang komplikado ng mga issue at dahil na rin sa kalikasan ng Russian Federation kung saan halos lahat ng usapin ay maaari naman talagang marisolba sa pamamagitan ng isang tao lamang at ito ay walang iba kundi si Pangulong Vladimir Putin. Umaasa kami na mangyayari ang meeting ni Putin at Zelensky sa lalong madaling panahon. Ayon pa kay Kyslytsya. Suma total, nanatiling walang kasunduan matapos ilahad ng Russia ang mga kondisyon na tinawag bilang hindi katanggap-tanggap ng Ukraine. Ang pagpupulong ay naganap sa isang palasyo sa Istanbul na tumagal lamang ng halos 2 oras. Pinangunahan ito ng mga kinatawan ng Ukraine at Russia na parehong nagharap ng kanilang panig. Ito ang unang direktang usapan ng dalawang bansa mula noong Marso 2022, ilang linggo matapos sakupin ng Russia ang ilang bahagi ng Ukraine. Ang negosasyon ay isinagawa sa gitna ng pressure mula kay Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na nananawagan na wakasan na ang pinakamadugong labanan sa Europa mula noong ikalawang digmaang pandaigdig. Agad namang nagbigay ng pahayag si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na muling tumawag ng mas mahigpit na aksyon mula sa Western countries. Hiniling niya ang mas mabigat na parusa laban sa Russia kung patuloy nitong tatanggihan ang iminungkahing 30 days na ceasefire ni Trump. Pagkatapos ng pulong sa Istanbul, agad na nakipag-usap si Zelensky sa mga leader ng France, Germany at Poland upang pag-usapan ang susunod na mga hakbang. Ayon sa tagapagsalita ni Zelensky, ang pangunahing layunin ng Kyiv ay isang ganap, walang kondisyon at tapat na ceasefire upang itigil ang pagpatay sa mga sundalo at sibilyan ng dalawang panig at magtayo ng matibay na batayan para sa diplomasya. Gayunpaman, binigyang diin ni Trump na ang progresibong diplomasya ay mangyayari lamang kung magkakaroon ng direktang pag-uusap sa pagitan niya at ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia. Inihayag naman ng Russia ang intensyon nitong lutasin ang digmaan sa pamamagitan ng diplomatikong paraan. Subalit binigyang diin nito ang mga aalalahanin tungkol sa posibilidad na gamitin lamang ng Ukraine ang pansamantalang tigil putukan upang makapagpahinga ang kanilang mga puwersa, makapag-recruit ng mga bagong sundalo at makakuha ng mas maraming armas mula
sa allies nito. Sa kabila nito, patuloy ang akusasyon ng Ukraine at mga kaalyado nito na kulang ang sinseridad ni Vladimir Putin sa pagnanais na magtaguyod ng kapayapaan. Ang kawalang kasunduan ay nag-iwan ng higit pang tensyon sa rehiyon habang nananatiling nakikipagbuno ang dalawang panig sa diplomatikong usapan, parehong nagsusumikap na mapanatili ang kanilang kalamangan. Sa kabila ng pahayag ng Russia na handa ito magpatuloy sa mga pagpupulong sa hinaharap, nananatiling mailap ang pag-asa ng mundo para sa isang mabilis na resolusyon sa matagal ng sigalot na ito. Tanging panahon lamang ang makakapagsabi kung kailan ito matatapos. At ayon sa karamihan, nasa kamay lamang ni Putin at Zelensky ang kapayapaan sa oras na sila ay tuluyang magkasundo. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.